Ganyan kasi si Sara Duterte. Maglalabas siya ng statement. Tapos ang style niya, hindi niya tutumbukin. Pababayaan niya kayong mag-isip. Kung ano yung sasabihin niya, kanya-kanya kayo ng interpretasyon. Para nga naman safe siya. Kapag nagkabukuhan, ang dali-dali niyang lusutan. Tandaan niyo yung kanyang meltdown na nag-hire na siya ng tao. May nakausap na akong tao, sabi niya. Tapos sasabihin niya, a few days later, wala po akong sinabing assassin. Sila lang ang naglagay ng word na assassin. Eh ano bang ibig sabihin ng may nakausap na akong tao para patayin si Bongbong Marcos kung sakaling siya ay mapatay? Hindi ba gunman din yun? Hindi ba assassin din yun? O, ganito rin si Sara Duterte ngayon. Nagsalita siya ng example na kapag si Mans Carpio ay nagkaroon ng kabit, mag-hire ako ng isang assassin, gunman, sa halagang 5,000. Yan na lang. Ganyan na lang kababa ang halaga ng buhay para kay Sara Duterte. Nagbibiro man siya o hindi, pero tingnan ninyo ang mga pananalita ni Sara Duterte. Pahuhukay ko ang bangkay ni Apo Lakay. Pupugutan ko ng ulo si Bongbong Marcos. Ipapapatay ko siya dahil may nakausap na akong tao. Tapos ito, sa halagang 5,000 pesos. Yan ang style niya. Magsasalita siya, pag nagkagipitan na, lulusot siya. Tulad nitong naging balita last week na uuwi na raw itong si former President Rodrigo Duterte at nagbunyi ang mga DDS dahil ang kanilang pinanghawakan ay yung mismong sinabi ni Sara Duterte na ngayon ay dinideny niya. Pakinggan po natin. Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Dahil hindi nga ba kapag ikaw ay DDS, lahat ng sasabihin ng iyong mga poon tulad ni Sara Duterte, paniniwalaan mo. Tatanggapin mo as Bible truth. Lahat ng sasabihin niya. Dahil kung susuriin niyo yung kanyang sinabi, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at hinihintay nating lahat ang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas at nagbunyi yung mga nakarinig sa kanya. Bakit nga ba nasabi ni Sara Duterte yan? Dahil nga, di ba, si President Trump ng US ay gustong ipadismantle ang ICC. At hindi nga ba, nagbitaw din ng salita si Baste na hindi na daw siya babalik sa dahig dahil lalabas na daw ang kanyang ama. Naniwala ang mga DDS. Dahil maringgan mo nga naman si Sara Duterte na nagsasabing magkikita sila ng kanyang ama at hinihintay nating lahat ang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Kasabay pa nung balita na pinabubuwag ni President Trump ang ICC na hindi naman niya basta-basta magagawa. Lalo na at hindi naman siya miyembro ng ICC. Meron pong 125 countries ang miyembro ng ICC. Kaya hindi po pwedeng isang presidente na hindi naman miyembro ng ICC ipabubuwag ang kanilang independent organization. So, yun na. Kaya naniwala yung mga DDS na lalabas na si Rodrigo Duterte dahil sa pahayag ni Trump, pahayag ni Baste, at pahayag ni Sara Duterte. Eh, hindi naman pala totoo na makakalabas si Rodrigo Duterte. So, nagsalita si Sara Duterte. Sabi niya, wala akong sinabi na lalabas si PRRD next week. So, nadismaya ang mga DDS. Dahil totoo naman wala naman sinabi si Sara Duterte na lalabas next week si Digong. Pero doon sa kanyang binitawang statement, ano ang iisipin ng kanyang mga taga-suporta? Nalalabas na nga si Digong. Lalo na at bubuwagin ni Trump yung ICC. Kawawang mga DDS. Ang daling maniwala. So kaya ganyan ang speech ni Sara Duterte. Hindi naman niya tinumbok na talagang lalabas si Digong. Pero nagpasikot-sikot yung kanyang statement para hindi mamatay yung pag-asa ng kanilang mga supporters. Para yung mga DDS ay umasa pa rin na makakalabas na si Digong.
kahit na magpakalat sila ng maling impormasyon sa kanilang mga supporters para hindi sila bumitaw. Pero kapag ganto ng ganto ang gagawin ni Sara Duterte, malalagasan talaga siya ng mga supporters. Mas mabuti na yung magsabi ng totoo, hindi pasikot-sikot ng mga statement para lang linlangin ang mga DDS, para lang hindi bumitaw ng kanilang suporta sa mga Duterte. At ito ba ang gusto niyo maging presidente? Isang vice-presidente na wala nang ginawa kundi bumiyahe ng bumiyahe, bumatikos ng bumatikos at mamersonal. Ito na naman yung sinasabi ko sa inyo na hindi direktang sasabihin ni Sara Duterte pero sa himig ng kanyang pananalita, alam mo na kung ano, kung sino ang pinatatamaan niya. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte. Meron tayong kilala, 68 years old pa lang, pero mukha ng bangkay. Tapos dito sa nilabas na picture dito, ay yung kagagaling niya lang sa sakit na diverticulitis sa talagang nangayayat siya. Tingnan nyo nga yung SONA, napanood nyo ba? Halos bumalik na yung dating pangangatawan ni President Bongbong Marcos at sasabihin ni Sara na meron tayong kilala 68 years old. Sino ba ang 68 years old ngayon? Si President Bongbong Marcos. 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Teka muna. Sino ba talaga ang mas mukhang bangkay? Maglabas nga sila ng updated na picture ni former President Rodrigo Duterte. O sabi na lang yan kung mahihirapan kayo maglabas ng picture ni Digong. Tingnan nyo na lang yung itsura ni Baste ngayon. Hindi ba't nangangayayat din si Baste? Sino ngayon ang mas mukhang bangkay? Si Bongbong Marcos o si Baste Duterte? Yan ang style ni Sara Duterte. Kapag wala nang masabi, pe-personalin ka. Tapos ngayon, sasabihin niya, wala naman akong binanggit na pangalan. Pero dun sa statement niya, kilala na natin kung sino yung kanyang pinatutungkulan. Style yan ni Sara Duterte. Kapag wala nang masabi, wala nang maibatikos kay President Bongbong Marcos, pe-personalin niya. At yan ang gusto niyo maging presidente. At mabalik ako dito sa ICC. Isa pang dahilan kung bakit hindi talaga papayagan makauwi si Rodrigo Duterte ng ICC ay nanggagaling din mismo kay Sara Duterte. Si Sara ang nagpapahamak sa tatay niya. Dahil sabi ni Sara Duterte, ang ICC ay tuta ni Trillanes at Marcos. Dahil doon po sa kasalukuyang ginaganap na Free Duterte Now rally sa tapat ng International Criminal Court, mariing sinabi ni Vice President Sara Duterte na tuta ang ICC ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. O, kung ikaw ay taga-ICC, ganto ang maririnig mo sa anak ng iyong preso. Papayagan mo ba? Bibigyan mo ba ng interim release? Aba, manigas ka dyan. Kayo nga ang humihingi ng pabor na bilisan ng ICC ang kaso ni Digong. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Sabi pa ni Sara, walang ibang kaso ang ICC bukod sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O, kita nyo na, maninira na siya, magsisinungaling pa. Sasabihin niyang tuta ang ICC ni President Bongbong Marcos, kahit na ako ang taga-ICC, hindi ko bibigyan ng interim release ang tatay mo. Tapos magpapakalat ka pa ng kasinungalingan na wala namang ibang kaso ang ICC kung hindi ang kaso ni Rodrigo Duterte. Samantalang konting Google lang at pag-research, makakakita na kayo ng mga sagot kung totoo yung sinasabi ni Sara o nagsisinungaling siya. Dahil ayon po dito, mga kilalang sitwasyon at kaso ng ICC. Kaso laban kay Rodrigo Duterte. Pinagtibay ng International Criminal Court ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ng Pilipinas kaugnay ng mga pagpatay sa war on drugs. Kaso sa Ukraine, naglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia dahil sa iligal na deportasyon ng mga bata. Kaso sa Palestina at Israel, may mga issue at warrant din na hinahawakan ang korte laban sa mga leader tulad ni Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga operasyon sa Gaza at iba pang bansa. May mga investigasyon at kaso rin sa Sudan, sa Libya, Uganda at iba pang bahagi ng mundo. O, paano natin paniniwalaan si Sara Duterte?
napakasinungaling. Maninira na, magpapakalat pa ng fake news. So kayo mga DDS, research ng konti. Huwag basta naniniwala kay Sara Duterte. Dahil sa pagiging desperado niya at yung kanyang impeachment trial ay ongoing at marami na ang lumalabas na ebidensya at naaamoy na natin ang kanyang mga baho. Desperate po si Sara Duterte para isalba ang sarili niya. At isang dahilan pa kung bakit desperado na ang kampo ni Sara Duterte. Nasiraan si President Bongbong Marcos para pagandahin ang kanyang imahe ay dahil sa balitang ito. Marcos Jr. okays release of Sara Duterte tax records. Nako, magkakaalaman na talaga. Sa bagay, maganda yan eh. Para mapatunayan kung talagang walang ginagawang hokus-pokus si Sara Duterte sa kanyang mga tax records, aba ay dapat mabulat-lat ito. Ano kaya ang masasabi ng mga DDS? Yung mga tumatawag kay President Bongbong Marcos ng weak leader. Yan, kakasabi niyo ng weak leader. Kayo tuloy ang tinatamaan. Akala nyo matatakot si President Bongbong Marcos sa inyo? Kahit na lahat na ng klaseng paninira at pagbabalahura ay ginawa nyo laban sa kanya? Diyan kayo nagkakamali. So ito na nga, pinayagan ni President Bongbong Marcos na i-release ang mga tax records ni Sara Duterte. At sabi po rito sa balita, as of 4 p.m. ngayong Huwebes, July 30, na sumiti na sa Senate Impeachment Court ang mga dokumentong ipinasampina kaugnay ng financial records ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ahensya at bangkong nagpasa ng mga dokumento ay ang Anti-Money Laundering Council, ang Bureau of Internal Revenue, ang BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank of the Philippines, at Security Bank Corporation. So, magkakaalaman na. Wala nang makakapigil sa pagbulatlat ng mga financial records ni Sara Duterte. Pero again, sabi ko nga mabuti yan. Mas makakabuti yan kay Sara Duterte para mapatunayan niya na walang illegal sa kanyang financial records. So, aabangan po natin ang pagbukas ng mga financial records ni Sara Duterte. At ang lahat pong ito ay no joke. No joke. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.